numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, mga kasama, 26 sa mga hinostage na mga NPO ng mga NPA sa Compostela Valley, nakalaya na. Negosasyon para sa pagpapalaya sa 13 iba pa nagpapatuloy. Meron pong mga debriefing po yan para malaman kung ano nangyari, pero inuna muna po natin yung na sila ay makauwi muna sa kanila. Pag-asa naglunsad na El Nino Watch kaugnay sa pinangambahang matinding tagtuyot sa bansa. Malacanang kampante sa legalidad ng nilagdaang EDCA. Ang kasunduang ito ay isinagawa ng ating pamahalaan para sa pambansang kapakanan. Peace Rally isinagawa sa iba't ibang lugar sa Mindanao bilang suporta sa Bangsamoro Basic Law. Balitang negosyo, oil price rollback. Inaasahan na namang araw ngayong linggo. Balita sa ibayong dagat, may 30 Al-Qaeda militants patay sa bakbakan sa Yemen. RMN News Nationwide. Abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News. Buenos Dias, Pilipinas. Aga ng Lunes na ngayon na 5 ng Mayo 2014. Ito mga kasama ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, DYHB 747 RMN Bacolod, at sa DXDR 981 RMN Dipolog. Live international via Ustream. Search for RMN Manila. Ganon din sa WRMN New York, USA. Siyempre, sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio stations nationwide. RMN News Panahon. Inilunsad ho ngayon ng pag-asa. Unahin natin itong ating panahon, yung tinatawag ng DOST na El Nino Watch. Kasunod na rin yan mga kasama ng banta ng tagtuyot sa bansa na posible pong dumating sa huling quarter ng 2014. Ayon kay Pag-asa DOST Senior Weather Specialist Analisa Solis, sa pamagitan ng climate models ay magmamasid na ang mga tauhan ng ahensya pagdating ng El Nino na yan. Makikita sa mga modelong yan ang posibilidad na pamumuo ng El Nino ngayong taon na dala ng pagtaas po ng temperatura sa karagatan. Ngayon man, posibleng humina ang ulan sa pagbuo ng El Nino na mararamdaman ang epekto simula ho Oktubre hanggang sa unang bahagi ng 2015. Kaya pinayuhan na ang Pag-asa mga nasa Disaster Risk Reduction and Management Group na i-monitor. Una nang inianusyo ng Pag-asa at ni DOST Secretary Mario Montejo na posible pong maramdaman na sa Hunyo ang El Nino dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura sa dagat. Mga kasama, laya na ang may 26 na sibilyan mula sa 39 na ginawang bihag ng rebelde New People's Army sa sitio Tabon, Barangay Panamin, Mabini, Compostela Valley Province. Sa interview ng RMN KFP spokesman Lieutenant Colonel Ramon Sagala, alas 3 ng madaling araw kahapon napalaya ho ang mga bihag kung saan nakatakdang isa ilalim ngayong araw ang mga ito sa stress debriefing. Ayon kay Sagala, tumulong sa negosasyon ng barangay kapitan ng nasabing lugar upang ligtas na mapalaya ang mga biktima. Nabatid ng ginawang human shield ang mga bihag na yan. 4 dito yung mga bata na kinabibilangan ng isang 4 na buwan, isang 3 taong gulang at 2 3 taong gulang na mga bata kung saan 2 rito ay mga babae. Kasama niyan sinabi ni Sagala na bagamat nagsasagawa sila ng security operation, ipinaubayan nila sa ang negosasyon sa ngayon sa pagpapalaya sa 13 pang bihag na sibilyan na hawak ng mga rebeldeng grupo. Pagamat alas 3 na madaling araw kahapon na 26 ang na-release na. No?
Siyempre, itong safety ng mga biktima ang ating iniisip sa ngayon. At although meron tayong security operation, hinahayaan muna po natin na ang local government makipag-negotiate upang safely ma-release na itong mga civilians na kinuha ng New People's Army. Sa ngayon, yung mga na-release ay hinayaan mo nang umuwi sa kanila. Siyempre, meron silang mas ginusto nilang kapiling ang pamilya nila. Meron pong mga debriefing po yan para malaman kung ano nangyari. Pero yun na nga, inuna muna po natin yung na sila ay makauwi muna sa kanila. Kapatid, na Sabado ho ng alas 6 ng gabi ng hinostage ng ang mga sibilyan na yan ng ilang miyembro ng NPA. Ay kaugnayan pa rin sa phenomenon po na El Nino, tinak ng Malacanang na handa ang pamahalaan sa magiging epekto ng tagtuyot na posibleng ang tumama sa bansa ngayong taon. Ayon kay Presidential Communications Operations Head Sonny Coloma Jr., nakalatag na po ang mga programa at napaghanda na rin ang kasulukuyang administrasyon ng paparating na problema. Noong pang-Enero ng taong ito ay pinag-utos na ni Pangulong Aquino sa buong gabinete sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magsagawa ng mga angkot na hakbang para mapaghandaan at matugunan ang epekto ng El Nino at iba pang manifestasyon ng pagbabago ng klima. Ang Climate Change Mitigation and Adaptation ay isa sa mga prioridad na programa sa Philippine Development Plan. Ng Malacanang palaging kasama sa pagbuo ng national budget ang paglalaan po ng pondo para sa mga prioridad ng gobyerno. Partikular na ang tinatawag na Philippine Development Plan kung saan kasama ang climate change na sa mararanasan ng El Nino phenomenon sa bansa sa pagpasok ng Hunyo na tatagal daw ng hanggang katapusan ng taon. Siwala ang Malacanang na makakalusot sa anumang legal na pagkwestiyon ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Kasabay ho niyan ay bumuwelta naman ang palasyo kay dating Senador Joker Arroyo. Makarang akusahan ang gobyerno na hindi binigyan pansin ang constitutional prohibition ng military bases sa paglagda ng nasabing kasunduan. Sinabi ni Presidential Communications Operations Chief Head Sonny Coloma Jr. na malinaw na nakalagay sa probisyon ng EDCA na hindi magtatayo ang Amerika o Estados Unidos ng permanenteng military bases sa bansa. At ang access ng US forces ay sa base militar ng Pilipinas ay sa pamamagitan lamang ng imbitasyon. Bagamat ayon kay Coloma, nire-respeto nila ang opinyon ng dating senador at ang iba pang kritiko ng EDCA. At malaya naman niya ang sinuman na questionin ang kasunduan sa Korte Suprema. Muling binigyan diin naman ni Coloma na sa nasabing sa kabuang negosasyon para sa EDCA, walang isinaalang-alang ang Philippine Panel kundi ang interes ng Pilipinas. Patuloy po ang panawagan natin sa sambayanan na unawain at tanggapin ang kasunduang ito ay isinagawa ng ating pamahalaan para sa pambansang kapakanan. Sa buong proseso ng pakikipagtalakayan sa Estados Unidos, hinggil sa kasunduang ito, wala pong ibang isinaalang-alang ang ating Philippine Panel, hindi ang pambansang interes ng Pilipinas. The Philippine Presidential Communications Secretary Sonny Coloma. Kasama meron pong peace rally ang sinagawa sa iba't ibang lugar sa Mindanao bilang suporta sa Bangsamoro Basic Law. Kasama natin sa balita live si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Saman Daisy. Babalikan natin si Daisy Mangod ng RMN Cotabato. Sa Metro Manila Ad Hoc Committee bubuin para sa Bangsamoro Bill. Kasama natin sa balita Condi Bata. RMN Report. Pinabubuo ng ad hoc committee ang Kamara na tatalakay sa Bangsamoro Bill. Ayon kay Majority Floor Leader Neptali Gonzales II, agad silang bubuo ng ad hoc committee upang hindi gumulo dahil sa madaming komite ang maaaring tumalakay dito gaya ng Committee on Local Governance, Muslim Affairs at Mindanao Affairs. Sinabi pa ni Gonzales na pipili sila ng isang abogado at constitutionalist na siyang magiging chairman ng komite, samantalang otomatiko namang magiging miyembro ng ad hoc committee ang mga kongresista mula sa Mindanao at magiging vice chairman naman ang mga chairman ng mga komite kung saan ire-refer ang nasabing panukala. Ayon pa kay Gonzales na kailangan maipasa sa plenaryo ang Bangsamoro Bill bago umakyat dito ang budget deliberation sa Setyembre at umaasa silang isa-certify as urgent ito ng Pangulong Aquino. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Balikan natin ang ulat mula Cotabato. May peace rally ang isinagawa sa iba't ibang lugar sa Mindanao bilang suporta sa Bangsamoro Basic Law.
Mabalik ko eto na, okay na to, si Daisy Mangod ng RMN Cotabato Live. RMN Report. Daisy. Sa bayang isinagawa kahapon sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang peace rally upang ipanawagan sa Kongreso ang agarang pagratipika sa Bangsamoro Basic Law na siyang papalit sa Republic Act No. 9054 o ang batas na bumuo ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ang naturang peace rally ay pinangunahan ng Mindanao Alliance for Peace o MAP na binubuo ng peace advocates, non-government organizations, civil society organizations. Libo-libong mamamayang Moro ang dumalo sa naturang pagtitipon na tinatayang aabot sa mahigit 200,000 katao, kabilang na ang mga internally displaced person o IDPs mula sa lalawigan ng North Cotabato at Maguindanao na biktima ng mga nagdaang kaguluhan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at Moro Islamic Liberation Front. Ilan sa mga lugar na pinagdausan ng peace rally ay ang mga lungsod ng Cotabato, Pagadian, General Santos, Tacurong at Davao. Sa mga lalawigan ng North Cotabato, partikular sa bayan ng Pikit, Holo at Tawi-Tawi, napilitan namang tumungo sa Basilan ang mga taga Zamboanga City upang doon idaos ang rally. Makaraang hindi pa hintulutan ng city government sa lungsod na magsagawa ng pagtitipon. Kinagabihan naman ay nagsagawa rin ng pagtitipon sa harapan ng Batasang Pambansa sa Quezon City ang mga miyembro ng MAP. Iisa ang panawagan sa Kongreso ng mga dumalo sa naturang rally ang ipasa ang Bangsamoro Basic Law alang-alang sa kapayapaan ng Mindanao. Ngayong araw nakatakdang magre-resume ang sesyon sa Kongreso matapos ang Lenten break. Kasama mo, Renan Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ang MIA nagpaliwanag po sa paggamit ng Intelligence Fund. Kasama natin sa Balita Live, Joyce Adra. RMN Report. Nagpaliwanag si MIA Officer in Charge Vicente Guarzon sa paggastos nila ng Intelligence Fund. Ayon kay Guarzon, nagagamit nila sa operasyon laban sa mga sindikato sa airport ang Intelligence Fund ng MIA. Tinukoy ni Guarzon ang mga salisigang at mga namemeke ng MIA passes na nauhuli sa NAIA. Hindi naman masabi ni Guarzon kung magkano ang taon ng Intelligence Fund ng MIA. Hindi rin makuna ng pahayag ngayon si NAIA General Manager Jose Angel Honrado dahil naka-indefinite leave pa rin ito matapos ang sinasabing pagsasailalim sa 3 heart bypass operation. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak, RMN. Mga panukalang tatalakayin ng Senado sa pagbubukas sesyon. Nakalatag na. Kasama natin sa balita si Grace Mariano. RMN Report. Nakalatag na ang mga panukalang batas na tatalakayin ng Senado sa muling pagbubukas ng sesyon ngayong araw hanggang sa pagtatapos ng first regular session ng 16th Congress sa June 13. Pangunahin sa tinukoy ni Senate President Franklin Drilon ang panukalang batas na mag-aata sa telecommunication companies na magpadala ng libreng alert messages sa mga residente na nanganganib tamaan ng kalamidad katulad ng bagyo. Kasama din sa listahan ng Senado ang panukalang lagyan ng graphic warning ang mga pakete ng sigarilyo at ang pagbibigay ng bagong prangkisa sa Philippine National Railways na magtatapos na sa Hunyo. Bibigyan din ng prioridad ng Senado ang panukalang Bangsamoro Basic Law, gayon din ang Freedom of Information Bill at ang paglalapat ng susog o amendments sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA at Consumer Protection Act. Sa mga anti-corruption bills naman nakalinya ang amendment sa Sandigan Bayan Law, sa Whistleblowers Protection Act at Witness Protection Program. Kabilang naman sa mga economic bills na tututukan ng mga senador ang panukalang itaas ang sahod ng mga kawinin ng gobyerno at alisan ng buwis ang mga tumatanggap ng hanggang 75,000 pesos na 13-month pay, Christmas bonuses at iba pang benepisyo. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Yung mga local officials naman sa Iligan hinamong magbitiw dahil sa bangayan. Kasama natin sa balita si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Balikan natin ang ulat niya mula ho sa RMN Iligan. RMN News. Mga kasama, inaasahan po magpapadupad ng bawas presyo ang mga kumpanya na langis sa ilan nila na mga produkto ngayon pong papasok na linggo. Tinatayang abot sa 70 centavos hanggang 90 sentimos ang ibabawas sa kada litro ng gasolina habang 40 hanggang 60 centavos naman ang napipintong itapya sa diesel.
20 hanggang 30 sentimos naman inasang rollback sa bawat litro ng kerosene. RMN News Abroad. Sa Yemen, pumalo na sa 37 Al-Qaeda militants ang namatay sa probinsya ng Shabwa matapos ang nangyaring bakbakan sa mga sundalo. Bukod sa mga militante, 6 naman na sundalo ang namatay sa suicide blast sa outpost ng Shabwa. Nitong nakalipas na linggo, mas hinigpitan ang ginawang pagbabantay sa mga matataong lugar sa Yemen, lalo pat halos sunod-sunod ang nangyaring karahasan sa nabanggit na lugar. Mga kasama, live na live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Lunes 5 ng Mayo, May 5, 2014. Sa mga taga Cagayan de Oro, susunod po dyan sila kasama Michelle Mesias at Noy Lucentes sa RMN News Diretso, Balitang Cagayan de Oro sa DXCC 828. Ipapasa ko lang itong public service. Meron pong nawawala, missing person. Sa mga nakakakilala o nakakakita kay Salvador Ricafort, 73 years old, 5'5 ang height, medium ng build, at taga Baguio ho ito, nawala nung Marso pa. O, hanggang ngayon hindi po nakikita. Pwede hong makipag-ugnayan sa 0947-128-6677 o 0915-884-3959 or 0927-419-9156. Ang pangalan po ay Salvador Ricafort, 73 years old, taga Baguio City. Muna panoorin ang naging pagbabalita ho namin ngayong umaga ng alas 7. Sa YouTube pa rin mga kasama. Type lamang po yung RMN News Nationwide. Thank you po, Lord. At tayo ay nagkasama-sama muli. Salamat sa inyo naging panahon sa amin. Sama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng Galapenya. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang pagsasang boses ng balita. RMN News El Ora ay tatak alas 7:16 in the morning. RMN